Guys, binigyan ako ng kapitbahay ng upo, kaya naman naisip kong magluto ng 4 na iba't ibang klaseng dishes gamit ang ingredient na to. Pero bago ang lahat, ipe-prepare muna natin itong upo. Hahatiin ko lang yan sa gitna at pagkatapos ay babalatan ko lang muna. Medyo challenging to pero makakaraos rin yan. At once na mabalatan, hihiwain lang natin yan into serving pieces. Ready na to. Tara, magluto na tayo. Una kong iluluto yung ginisang upo na may sardinas. Pero hindi lang basta-basta ginisang upo yan dahil mas papasarapin pa natin. Nagigisa lang ako dito ng bawang. Inaantay ko lang na mag-start ng mag-brown yung bawang at nilalagay ko na kagad yung sibuyas. Konting gisa-gisa lang. Haluin natin habang nagigisa para maging pantay yung pagkakaluto. At once na lumabot na yung sibuyas, kukunin ko na itong upo. At idediretso na natin. Ang dami nating upo kaya maging generous tayo pagdating dito sa serving. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito ng 1 minute. And after a minute, ilalagay ko na itong ating Knorr liquid seasoning. Yan yung magle-level up dito sa ating ginisang upo. Konting halo-halo lang uli. Lulutuin ko ito ng mga 1 minute pa para lang talagang maging malambot na yung upo. Pagdating sa sardinas, bahala kayo kung anong brand yung gagamitin ninyo. Ako may preferred akong brand pero for now, secret lang muna yan. 2 maliliit na lata ng sardinas ang gamit ko. Kung mahilig kayo sa manghang, gamitin nyo yung spicy. Kung hindi naman yung regular lang. Basta, nasa sa inyo yan. Konting halo-halo lang uli. Dahan-dahan lang para hindi madurog yung sardinas kagad. Kung nagluluto ba kayo ng ginisang sardinas o ginisang upo na may sardinas, gusto nyo yung may sauce pa? Personally, gusto ko yung medyo masabaw. Para nang sa ganun, nalalagay ko yung sabaw sa ibabaw ng kanin. Tapos nahahalo ko. Ang sarap nun, di ba? Na-imagine nyo na ba? Naku, nananakam na ako. O eto na, malapit na tayo. Titimplahan ko na to Kukuha lang ako ng ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper dito o white pepper powder. At konting asin lang. At para mabawasan ng konti yung lansa ng sardinas, pinipigaan ko to ng lemon. Pwede kayong gumamit ng kalamansi. Basta konti lang Ayaw naman nating maging sobrang asim nito. Hahaluin ko lang para ma-distribute yung mga seasoning. At ready na to. Ilipat na natin sa isang serving bowl. At iserve na natin. Eto na. Ang ating simple pero masarap na ginisang upo na may sardinas. Ilang rice kaya makakain natin dito? Itsura pa lang okay na, di ba? Tara guys, let's move on. Next dish naman tayo. Ito naman yung miswa soup with upo and ground pork. Nagpainit lang ako ng mantika at gigisa ko muna yung bawang. And as usual, konting halo-halo lang muna para maging pantay yung pagkakaluto sa bawang at ilalagay ko na kagad yung sibuyas. Ito'y regular lang na chopped onion. Gumamit kayo ng kahit anong kulay na sibuyas na meron kayo. Tinutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At ito naman yung ground pork o yung giniling na baboy. Marami tayong mga alternative ingredient dito sa ground pork. Pwede kayong gumamit ng ground or ng minced na chicken or ng ground beef. Nasa sa inyo kung ano yung available dyan. Ginigisa ko lang ito hanggang sa mag-light brown na yung kulay. Ang kagandahan sa dish na to, katulad nung niluto natin kanina, budget friendly lang to. Dahil hindi porket baboy, di ba mahal na, konti lang naman yung gagamitin natin Naglagay din nga pala ako ng konting patis. Konti lang muna. Mamaya na natin i-adjust yung lasa kapag halos tapos na tayo. At syempre, para maging sobrang lasa nitong ating dish, maglalagay ako ng Knorr pork cube. Magiging buong-buo yung lasa ng pork. Kahit konting giniling na baboy lang ang nilagay natin. Hahaluin ko lang yan. At di ba soup nga ito. Kaya ilalagay ko na yung tubig. Yan yung magiging sabaw natin. Takpan lang natin yung lutuan at pabayaan lang natin kumulo. Once na kumulo na, ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 5 minutes in low heat setting. At pwede na natin ilagay yung upo. O diba? Marami tayong upo kaya sagana tayo sa ulam. Siguradong busog talaga tayo. At masarap pa tong ating niluluto kaya talagang mag-e-enjoy kayo. Ilalagay ko na lang yung miswa o yung Chinese vermicelli. Pagkalagay ng miswa,
Konting halo lang yan at tatakpan ko lang yung lutuan. Papakuluan pa natin yan, pero low heat pa rin tayo Mga 5 to 7 minutes para lumambot lang yung upo. And after this, ready na to. Timplahan na natin. Tikman nyo muna. Importante dito alam natin kung gaano karaming seasonings ang ating ilalagay. Nakita nyo yan, di ba? Okay na At yung miswa, wow. Ang sarap nito, lalo na kung malamig yung panahon. O tara, timplahan na nga natin to. Kukuha lang ako dito ng dahon ng sibuyas. Ito yung ating final ingredient na ilalagay. Nakakatulong din yan para magpalasa. At ito na yung ground black pepper. At patis. At para mas kompleto, meron ako ditong extra. Ito yung ating toasted garlic o yung tostadong bawang. Diba? Mas masarap ang sabaw na to kung may tostadong bawang. Kung may extra lang naman, kung wala, okay lang. Optional yan. Ililipat ko lang to sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating miswa soup with upo and ground pork at maraming tostadong bawang. Sarap, di ba? O tara, doon naman tayo sa ating susunod na dish. Ito ang tinatawag na ginataang upo. Simple man sa inyong paningin, pero pagdating sa lasa, mapapawaw kayo. Ito na, umpisa na natin. As usual magigisa tayo ng bawang. Mas gusto ko talaga yung pinapabrown muna yung bawang ng konti, lalo kung mga ginisa, sabay lagay ng sibuyas. At itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa yung sibuyas ay lumambot na ng konti. At maglalagay din tayo dito ng isa pang ingredient na hindi natin ginamit kanina. Ito yung luya. Ito yung crushed na ginger. At mapapansin niyo, may balat pa to, no? Pwede naman tayong mag-isa gamit ang luya na may balat, basta siguraduhin nyo na hugasan nyo lang mabuti yan. Gumagamit ng luya itong recipe natin dahil meron itong fish component mamaya. Nakakabawas kasi ng lansa yung luya, di ba? Pero sa ngayon, ilagay muna natin itong upo. Pagkalagay ng upo, hahaluin ko lang ito. At itutuloy ko lang ang pag-isa ng 2 minuto. And after 2 minutes, ilagay na natin yung sinasabi kong fish ingredient. Ano nga ba yun? Well guys, simple lang. Ang tinutukoy ko ay ito. Dilis. Pwede kayong gumamit ng dilis na hindi pa naluluto or pwede ninyong iprito muna yung dilis bago ninyo ilagay dito. It's all up to you guys. Hahaluin ko lang ito sandali. At maglalagay na tayo syempre ng konting suka. Kapag nagagata talaga ako at may seafood ingredient, kadalasan nilalagyan ko ng konting suka yan. Nakakatulong kasi yan para ma-reduce yung lansa. Ngayong ready na to, ilagay na natin yung gata. Gumagamit ako ng Knorr ginataang gulay recipe mix dito. Hinahalo ko lang muna sa tubig yan. Alam nyo ba nagawa ito sa kakang gata? At ang maganda dyan, meron na yung mga seasonings and spices kaya magiging malasa na yung niluluto natin. At syempre, bagay na bagay ito sa ginisang gulay. Yung tubig nga pala na gamit ko, tap water lang, room temperature. Pasang siguraduhin natin, haluin natin mabuti hanggang sa mag-dilute na yung powder completely. Pagkabuhos dito sa ating lutuan, pabayaan lang muna natin itong kumulo. Pero halu-haluin din natin once in a while. Ang isa pang gusto ko pagdating sa ginataan, basta yung ginataan na ulam ay yung tipong medyo maanghang. Kaya naglalagay ako ng sili. Thai chili pepper ang gamit ko, pwede kayong gumamit ng siling labuyo. Kung medyo hindi maanghang ang type ninyo pero gusto ninyo ng konting anghang, ito, gamit kayo ng siling pangsigang. Pwede ninyong hiwain muna. Mahilig din ba kayo sa sili pagdating sa gata? Pa-comment naman at gaano kaanghang ang gusto ninyong ginataan. Yan. Tinimplang ko rin to ng ground black pepper at patis. At yan na, ganyan lang kasimple. Ready na to. Ito na ang ating ginataang upo na may dilis. Medyo spicy pa. Sarap, 'di ba? At simpleng-simple lang. And last but not the least, ito na yung ating final dish. Chicken tinola! Yung mga haters pumapalakpak. Manood kayo mga haters dahil ganito lang talaga ang pagluto nito para ma-enjoy ninyo. Simple lang. Magigisa lang kayo ng bawang at ng sibuyas. Huwag niyong kakalimutan yung luya Importante yan. Lagi niyong aalalahanin na kapag sinabing tinola, dapat may luya yan.
Mapa-crush man katulad ng ginawa natin ganina or mapa-ganito. Yan, hiniwa ko lang yan into matchstick pieces. Lutuin nyo lang yan hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Kapag sinabi nating chicken tinola, hindi na natin kailangan gumastos pa ng pagkalaki-laki. Dahil for example, itong version natin, masarap na at budget-friendly pa. Bakit ka mo? Nakikita nyo yung chicken na gamit natin, di ba? Isang malaking chicken thigh lang yan na hiniwa ko lang into multiple pieces para maraming makakain. Ginigisa ko lang yan hanggang sa maging light brown na at naglalagay tayo ng tubig. Siyempre, di ba tinola? Yan yung sabaw natin. Pwede kang gumamit ng hugas bigas para mas tradisyonal. Once na kumulo na, eto, gawin nating mas malasa itong ating tinola dahil naglalagay ako ng Knorr chicken cube. May lasa ito ng isang buong manok. Kaya kahit isang chicken thigh lang ang gamit ko, magiging isang buong manok pa rin ang lasa nito. Ang tanong, paano ka mabubusog dito? Di ba nga, marami tayong upo. Di ba, healthy. Tatadtadin natin yan ng upo mamaya. O di sigurado, busog na tayo. At speaking of upo, eto na nga yan. Ubusin na natin. Ewan ko na lang kung hindi ka pa mabusog dyan, ha? Pagkalagay ng upo, hahaluin ko lang yan sandali. At itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung upo. Yung manok nga pala malambot na at this point, so okay na tayo dyan. At once na okay na yung upo, timplahan na natin to. Pagdating sa tinola, naglalagay ako dito ng ground black pepper. Nasa sa inyo yan, ha? Yung iba ground white pepper, yung iba hindi naglalagay ng pepper, okay lang din. At pinapatisan ko lang to. At para makumpleto, kailangan natin ng green leafy vegetables. Kadalasan malunggay or dahon ng sili, pero since wala ako ng mga ingredients na yan, ang gamit ko ngayon ay spinach. Feel free na gamitin kung ano yung available dyan sa location ninyo. Akong sarap nito. Makagawa na nga nung pati sa haluan ko ng maraming sili at konting kalamansi para dun sa dipping sauce nitong tinola. Kayo ba? Anong gusto ninyong dipping sauce pagdating sa tinola? Pa-comment naman. Ready na to. Ito na ang ating chicken tinola na may upo. Oh, 'di ba? Nakaluto tayo ng 4 na iba't ibang klaseng dishes gamit ang isang malaking upo. Sana'y nagustuhan niyo tong ating episode ngayong araw na to. At maraming salamat sa pagnood ng video. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos.